Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, tinawagan ni Tandang Banong si Pipita upang magpatulong daw siya na mag-impake sa mga gamit niya. Pero nagdahilan ang ating bida na nag-iimpake siya sa mga kagamitan nila Rosalia at Henry. Walang nagawa ang matanda kundi mismo na rin siya ang nag-imbake at nagbago ang isip niya. At kunti na lang daw ang dadalhin niyang gamit. Pinili ni Tandang Banong ang bandang kanan na magiging silid nito. Bago lumabas si Rosalia, kinausap niyang maayos ang ating bida. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Manugang at Biyanan, dito sa ating dula, Super Pipita. Naikwento ko sa mga kasamaan kong arkitek ang plano mo na magpatayo ng hardware, Rosalia. Masaya sila dahil hindi na daw sila lalayo para makabili ng materyales. Maganda talaga ang naisip kong negosyo. Walang problema sa puhunan. Maghahanap pa ako ng bibilhin kong lupa na pagpapatayon ng hardware. Kahit paupahan na lang nag-usali upang makapagsimula tayo kaagad. Ay, sisingit niya ako sa usapan niyong mag-asawa. Hingin ko lang sana sa asawa mo na patatrabaho na ang aking sinasaka. Bahala kayo, Itay. Kung pagod na kayong magbukid, ay nakikisaka lang din yata kayo eh. Nako, paiyap ako. Ay, may maliit akong palayan, iho. Gusto kong bilhin ng may-ari ang aking sinasaka. Pero kung ano ang masasabi mo, ikaw na lang ang bibili. Tay, Oh, sisingit nga ako sa usapan ninyo. Ang palayan ninyo ang ibebenta nyo kay Henry? hindi. Lahat ng sinasaka ko, hindi kasama ang iyong 2 silong na palayan. Si Henry na lang saan ang bibili. Hindi naman yata nila ibinebenta, Itay. Daddy. Kakausapin ko din kung gusto niyang ibenta.
kausapin nyo na lang. Kung magkaintindihan sila ni Henry sa presyo, bibilhin na lang ni Henry. Ang alam ko, si Pipita ang nakapasok dito sa kwarto ko. Ikaw naman pala, Rosalia. Mabuti na lang at hindi ako sumikaw. Nalito ako sa pinag-usapan natin kina Henry, Itay. Gusto mo bang patrabaho na lang ang sinasaka mo? Nakikisaka lang naman tayo At saka, sinabi mong bilhin na lang ni Henry. Ano ang hindi mo naintindihan doon? Matalino ka naman. At akala ko, Itay, Daddy ang tawag ni Henry sa akin. At tapos, Itay ang tawag mo sa akin. Bakit? Hindi mo ba gusto na bilhin natin ang sinasaka ko? Saka nating pasaka sa iba? Ayoko nang magsaka. Bigyan mo nga ako ng pangsahod ko at maglilinis sa sakahan ko. akala ko ba nalinisan na yun? Tinatamad nga ako. Hindi ko naman hanap ang mga lasinggero na nagtatambay sa harapan ng store. Sige, ipaalala ninyo sa akin bago ako lumabas bukas. Bakit? Saan ka na naman pupunta? Susubukan kong maghanap ng mabibiling lupa na pagpatayuan ng hardware na plano kong negosyo. O kaya kahit gusaling paupahan upang masimulan ko na ang aking negosyo. Tamang-tama ang aking plano. Kung may papatrabaho ko na ang aking sakahan, matutulungan kita sa negosyo mong hardware. Kumusta ang trabaho mo, Pipita? Hindi ka ba nahihirapan? Malaki ang bahay. May 7 kwarto. Kung ako lang sanang masusunod, hindi sana ganito kalaki. Kaya ko, sir. Hindi naman marumi dito sa bahay. Hindi naman kailangan araw-araw na linisan mo ang kwarto ko at yung mga kwarto dun sa taas dahil hindi naman nagagamit. Kailangan pa ring malinisan dahil baka maipon ang mga likabok o kaya tirhan ng mga gagamba. Sabihin mo lang kung nahihirapan ka, Pipita. Kakausapin ko si Inay na utusan niya si Inday para tulungan kanyang maglinis. Ay kahit hindi na, sir. Kaya ko. Narinig ko ang usapan nyo ng manugang ko, Pipita. Magpasalamat ka at hindi kita sinumbong kay Rosalia para hindi na niya pagalitan. Tata Manong, Daddy, saan naman ako nagkasala? Ako ang nagutos sa'yo. Kahit hindi nagagamit ang mga kwarto sa itaas, kailangang linisin mo. Yan naman ang sinabi ko kay Sir Henry. Gaya na lang ng biranda dyan sa taas. Kailangang linisin pa rin. Mabuti na lang. Naisip kong makitira sa mga anak ko para mabantayan kita. Sige, Daddy. Pupunta muna ako sa tindahan. Nakikisabay ka na naman. Paano pa ako makakalabas na makikiusap sa maglilinis sa palayan ko? Sige, bilisan mo. Ay, Pipita, mabuti na lang at nagkasalubong tayo dito sa tindahan. Mabuti at hindi pa naibenta ng mag-asawa ang isang sasakyan nila at may nagamit ka. Ay, magmerienda muna tayo bago mo ako ihatid, Pipita. Oo, Nana Nara. May sasakyan yata kayo. Ay, natatakot nga akong magmaneho.
Hindi naman na kasi bumalik si Rumeng na pamangkin ko. Mabuti na sana para hindi na isang sasahuran ko. Paminsan-minsan pa naman ako lalabas. Sabihin mo nga kay Henry na bisitahin ako. Makakarating sa anak mo yan, Nana. Hindi ka pa niya binibisita? Kahapon lang siya pumunta sa bahay. Pumunta ako kahapon sa bahay nila pero hindi ko nahintay. Katatawag lang kasi ang isa kong barkada at may ibinebenta siyang lupa. Naghahanap yata sila ni Madam Rosalia ng bibili nilang lupa na pagpapatayuan daw nila ng hardware. Kaya lumabas si Ma'am Rosalia para maghanap daw. Ay, kung mas maaga lang sana para sila na lang ang bumili sa naluging grocery ng isa kong kaibigan. Ay, nakamirenda na ako, Nana Nara. Alis na tayo. Hinihintay ako ni Tata Banong dahil maghahanap daw siya ng maglilinis sa palayan niya. Dapat hindi na sana niya inagahan ang paglabas. At akala ko ba malakas pa siyang magsaka? Pasensya na kayo ha, kung hindi ko na malayan ang pagdating ninyo, Sir Henry. Hindi ko narinig ang huni ng sasakyan ninyo at hindi naman kayo nagbusina. Nagluluto kasi ako sa kusina. Talagang hindi mo maririnig dahil nandito ka sa loob, Pipita. Oh, wala yata ang daddy. Hindi ko na siya nadatnan mula sa tindahan, sir. Hindi na niya ako nahintay. Maghanap daw siya ng maglilinis sa palayan niya. Ay, nahuli yata kasing nagising, Pipita. Madilim ang kwarto niya kaya hindi namamalayan ng oras. Nagkasalubong kami ni Nana Nara sa tindahan, sir. Inihatid ko pa nga sa bahay ninyo dahil pinagamit ni Madam ang dating kotse ninyo. May kaibigan daw siyang nagbebenta ng lupa. Pupuntahan ko mamaya para kausapin, Pipita. Ay, sir, manananghalian na po ba kayo? O sige, total, nandito na lang din ako. Lalabas din ako kaagad. Sa oras ng pagmimerienda na bibisitahin ko na si inay para hindi niya sabihin na hindi ko na siya gustong... Oh, alam mo naman ang matatanda, makulit at mabilis magtampo. Nasabi ni Pipita sa akin na umuwi ka daw kaninang tanghali, Henry. Para kayong mag-asawa sigurong kumain. Huwag mong sabing nagsiselos ka kay Pipita. Umuwi lang ako saglit para kunin ang ginuhit kong plano para sa bahay at ipapakita ko sa mga kasamaan kong mga arkitek. Dahil nakaluto na si Pipita, kumain na ako. May kagandahan naman na umuwi ako. At bakit? Nagkita daw sila ni Mama sa tindahan. Nakausap daw ni Mama ang isang kaibigan niya na nagbebenta ng lupa. Mayroon na akong nakausap. Lupa ng pamilyang isang barkada ko. Kailangan daw nila talaga ng pera. Oh, nakausap mo ba sila? Kung mas murang presyo yun na lang. Hindi nga. Kasi dinala nila sa Isabela ang kanyang biyanan na lalaki upang ipagamot sa magaling na albularyo. Matagal na daw kasi siyang nagkasakit. Laging pabalik-balik sa ospital. Pero hindi naman gumagaling. Pinagkamalan nilang baka nakulam. Kung ano ang pinag-usapan ninyong mag-asawa, iyon ang masusunod, Henry. Mahirap kung yan ang
pag-awayan ninyong mag-asawa at madamay pa ako. Salamat sa pag-unawa nyo, Mama. Pero kung sakaling hindi sila magkaintindihan sa biyanan ng kaibigan niya, baka yan ang bibilin namin. Paano na? Malaki ang kailangan nilang pera. Magkano bang kailangan nila, Mama? Papautangan ko na lang. Kakausapin ko pa ang aking kaibigan. Kung may mahahanap siyang ibang bibili sa lupa, wala akong magagawa. O sige na, matulog na ako. Kasi gabi na. Ay, nahalata akong mapilit si Rosalia. Lubos din ang pakikialam ni Balae. Ikaw, Pepita, alam mo na ang dahilan ng paglabas ko na maghahanap ako ng bibilhin kong papatayuan ng hardware. Sinabi mo pa kay Henry? Gusto mo yatang mag-away kaming mag-asawa? Hindi naman sa ganyan, madam. Huwag ka nang magdahilan. Gusto mong marinig ni Henry ang usapan natin at ako ang magmumukhang masama sa aking asawa, ganun ba? Sumusobra ka na ha. Masama itong katulong niyo, Rosalia. Kung hindi ko sinabing linisin niya ang lahat ng mga kwarto, kahit hindi nagagamit, nakarelax siguro siya. Gusto yata niyang kinakandong ang palad niya. Talaga ka naman, Pepita. Mabuti na lang at naisipan kong tumira dito para mabantayan ko ang trabaho niya. Diyan na nga kayo. Magaling ang matandang ito na magsinungaling. Ako pa ang ginawang masama. Ngayon, pinagtutulungan nila akong mag-ama. Mabuti talaga at dito kayo tumira, Daddy. At nang may kasama si Pipita. Lalo na kung magsisimula na ang negosyo ni Rosalia. Nahihiya nga ako sa pakikitira dito dahil may sarili naman akong bahay. Sinabit pa ng mga kapitbahay na binabaliwala ko ang bahay ko dahil sa luma na. Daddy, papagandahin natin. Basta makaipon kami ni Rosalia. Malaki ang nagastos sa pagpapatayo ng bahay na ito. Hindi yata titigil ang kontrata mo. Kontrata ng mga kasamaan kong arkitek, Daddy. Meron kasi kaming grupong arkitek. Ilan lang ang sarili kong kontrata. Oo nga pala. Maalala ko, Daddy. Nakausap niyo ba ang may-ari ng bukid na ipapatrabaho niyo sa iba? Hindi pa nga. Iba naman ang naasikaso ko kahapon. Nangupahan ako ng maglilinis sa palayan ko. Pero pilit din na tumulong ako. Pilit na nagpainom. Pampatanggal ng pagod, ika nga nila, Daddy. Magtiyaga kayo. Talagang ganyan ang buhay. Narinig mo ba ang usapan namin ni Henry, Pipita? Tignan mo ang kabutihan ng manugang ko sa akin. Papagandahin daw ang bahay ko. Baka mas malaki pa kaysa dito. Talagang mabait si Sir Henry, Tay Banong. Ay, Daddy. Swerte kayo. Iilan na ang ganyang manugang. At nainggit ka ba? Ay, hindi, Daddy. Ano ba naman itong matanda? Kung ano-ano ang sinasabi. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Noodle soup sana. Ay, walang noodle soup, Daddy. Pansit sabaw na lang kung gusto nyo. Pansit sabaw lang? Ayoko. Gabi na lang. Bilisan mo ang pagkiros. Magpapahangin na nga ako sa beranda sa taas. Dalhin mo lang doon, ha? Dali! Grabe naman pagpapahirap ng matandang ito sa akin.
Mula nung nanirahan tayo dito sa bahay, Rosalia, hindi pa tayo nagsabay na bumisita kay Mama. Susunduin na lang kita bukas ng hapon. Tignan ko kung wala akong pupuntahan. Baka kasi makarating yung pamilya ng kaibigan ko. Si nanay na lang ang bibisita dito. Kahit makitira na lang sa atin. Hindi niya maiiwan ang bahay na ipinatayo nila ni Papa. At saka maganda pa ang bahay namin. Alam ko, dahil kung pwede sana ay ayaw niyang makihiwalay tayo noon. Nag-iisa kasi akong anak, Rosalia. Kung ano na lang ang desisyon niya, sara niyo na lang ang bahay. Ay, ayaw nun. At hindi din niya gusto. Ganda naman ng ganitong buhay. Malamig dito sa kwarto ko. May bigay lahat ng walang ginagawa. Hindi katulad sa bahay na sobrang init. Tawagan ko na lang si Balay. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Rosalia na magsilpon. Nainggit ang mga katulad kong magsasaka. Pero luma itong silpon, yung bago sana. Ayan, sana sagutin ni Balay. Hello, sino ito? Ako ito, Balay, si Manong. Hindi mo pala alam ang number ko, ano? Nakatawag ka. Punta ka dito. Nagmimerienda kami ni Inday. Sige, Balay. Maliligo lang ako. Magpapahatid din ako kay Pepita. Sabihin mo nga kay Henry. Naturuan na lang niya akong magmaneho. Pipita, saan ka galing at hindi kita nadatnan dito sa bahay? Bulakbol ka talaga Nagpahatid si Daddy Manong sa bahay ni Nana Nara dahil tinawagan daw siyang makimerienda. Marami namang merienda dito sa bahay. At nakimerienda ka naman. Konti, dahil hindi naman ako papayagang aalis ni Nana Nara kung hindi ako makimerienda. Pero nagpaalam ako agad. Sa susunod, kailangan magpaalam ka sa akin, ha? Sagutin ko nga ito. Hello? Ano? Ay, kahapon ko pa hinihintay ang tawag mo. Ha? Hindi na nila ibebenta? Naku, inaasahan ko pa naman yan. Magkano ba ang presyo nila para puntahan ko na? Ay, naku. Kunwari pa sila para taasan lang yung presyo nila. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Manugang at Biyanan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon ni Tias Tudilio Aquino. Inahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!